Last day po ito mga kabisdak sa ginawang event nila Daddy Insoy sa kanilang pa-free kimchi para sa mga elders at mga disabled people dito sa aming bayan. Hindi na talaga gumalaw. Grabe magtampo. Mga 15 minutes na po yung hindi gumagalaw. Nasa bayan na po tayo nasa bayan na tayo mga kabisdak at magsuot-suot ko din. Nasa outskirts of town tayo. Pinakamasarap na oranges na natikman ko ay yung padala ni Ma'am Milba. Matamis naman siya pero walang kasing tamis na pinadala ni Ma'am Milba in Jeju. Wow! Wow! Hamad do! Hello mga kabisdak! Welcome back sa ating channel! Galing po ako sa bahay ni Bianan. Kinuha ko yung aking trench coat. Doon kasi ito nakatambay sa kanyang closet. Kasi nung yung spring, doon kami nakatira muna sa bahay ni Bianan while ongoing yung construction, yung pag-renovate sa ating bahay. Kanina pala is binigyan ko si Saldi at Dudong ng pasalubong ni Ma'am Chari Alonso galing Florida, yung Skyflakes na garlic, tapos yung Reese na chocolate stick bar. Yun, pinasnacks ko sa kanila. Tapos yung isang mega na 555 mega, tapos 555 daw. Yung mega sardines natin, binigay ko din sa kanila. Tapos sinamak na suka kay ni Miss Hasong kasi 2 bottles man yung sinamak na suka. In today's video guys, magkukommute. Matari kasi yung shortcut na daan galing sa bayan Bianan papunta dito sa amin. In today's video, papunta po ako sa Hagwon sa trabaho. Ginamit ni Daddy Insoy yung aking maliit na kotse papunta sa bayan kanina kasi gumawa na sila ng kimchi. Sa previous vlog, diba? Man sila 2 days ago, nag-harvest sila ng mga cabbages, kinat at nilagyan ng asin. Today mga kabistak is gagawa na sila ng kimchi, gagawa na ng sauce, tapos hinugasan na yung mga cabbages. Yung na talaga, final step ng paggawa ng kimchi ang kanilang ginawa today. Kasama niya yung mga barangay kagawa dito sa buong bayan namin. Yung truck kasi is ginamit nila Saldi at Dudong. Gagamitin po nila Saldi at Dudong yung truck papunta sa chili farm. After nilang maghakot sa mga pinutol na soybeans, pupunta sila sa ating chili farm para linisan, kunin yung mga sticks. Ilagay dito sa aming bodega, tas yung mga mat na itim, tas yung mga plastic mulch. Lilinisan na po yung ating chili field para i-prepare next year na planting. Lunch break kasi yung mga kabisdak. Kumakain pa sila ng lunch. Ang ating bus na sasakyan is yung 125. Darating siya sa bayan ng mga 205. Ganon. So dito lang ako maghintay sa tapat ng aming bahay kasi may bus stop man dito sa tapat. So ito na nga, mag-trench coat tayo kasi mamayang hapon, malamig na ito mga kabisdak. Morning at hapon, malamig na siya. Pag ganitong okay pa itong long sleeve, tsaka may inner din po ako. Si Little Insoy nasa school po. Si Daddy Insoy, mamayang hapon pa daw siya makakauwi. Madam. Vlogger versus vlogger na di. Huh? Pag-vlog po dong. Ganya dong. Nakita kong sakay pala si Bianan dito sa bus galing sa bayan. So inalalayan ko muna mga kabisdak kasi nahihirapan po yang bumaba at umakyat sa bus. At aura-aura muna si Ajuma dahil may 5 minutes pa bago lumarga. Ako lang po ang pasahero. Ito po ang huling bus stop, last bus stop dito sa aming village papunta sa bayan. At shout out sa driver. Asawa po siya ni Miss May, ni Ma'am May Piral dyan sa may barangay Dumyon. Pinay po yan si May na nakapag-asawa ng Koreano. Bus driver dito sa aming bayan.
It feels and looks like a real autumn mga kabisdak, lalo na kapag nakikita nyo. Hindi ko lang nahagip sa camera. Ang mga naggagawa ng kimchi making talaga ang month of November. Tapos kapag autumn is bright sky, cool breeze, malamig-lamig yung hangin, simoy ng hangin. Tapos yung mga dahon ng mga punong kahoy natin, nag-change na ng mga colors, naging yellow, yung iba naging brown na, yung mga maple leaves naging pula, naging bright red. Magandang tingnan, magandang pagmasdan po ang mga punong kahoy, ang mga dahon tuwing autumn mga kabistak. Pero nakakalungkot dahil nga ina-anticipate na namin ang pagdating ng winter. Nag-video din si Daddy Insoy sa kanilang part 2, last day ng kimchi making event. So, eto siya mga kabistak. Sinipag po ang Daddy Insoy. Very early po siyang umalis sa bahay, mga 5. Tapos dumating dito ng mga 5:30, around 6. Nag-start na silang mag-set up. Yung laman ng mga plastic na nakabalot is mga ginayat yan ng mga radish, mga mustasa, spring onions, dinikdik na garlic at ginger. At tapos ihahalo yan sila lahat mga kabisdak. Ito is radish muna yan, ginayat na radish, tapos chili powder. Pakunti-kunti kasi ang ihahalo. Ihahalo po silang lahat yung mga ingredients mga kabisdak. Hindi nyo pa nakita yung may kulang yung patis. Kailangan din lagyan ng patis ito. Tapos yan ang mga sinok sa asin, inasinan ng mga cabbage, tapos binanlawan at dinrain na po ang mga cabbages. Dapat wala po silang tubig. Ang mga lalaki po ang naka-assign na maghalo sa mga ingredients para sa kimchi sauce. Yan, mahirap kasi yan ang trabaho mga kabistak. Masakit po yan sa balikat. Tapos ang dami-dami, imagine ninyo, 400 boxes ang kailangan nilang punuin. Each box ay naglalaman ng 10 kilos of kimchi. So, 4,000 kilos of kimchi ang kailangan nilang gawin today. O, isipin nyo lang kung gaano karaming cabbage yan. Tapos, itong mga babae, sila po ang nagpapahid sa ginawang kimchi sauce ng mga lalaki. Ipapahid po yan sa mga cabbage. O, ayan mga kabistak. Tapos, ilalagay sa plastic na nasa loob ng box at babalutin. O, may kanya-kanya po silang trabaho dito. Pero wala nang tatalo pa sa sipag at tiyaga ni Daddy Insoy. Tumutulong siya dyan, tapos naga-video pa. Imagine ninyo, isipin nyo kung gaano ka-busy si Daddy Insoy mga kabisdak. Ay nako. Salamat Daddy Insoy. Nagpapasalamat ako sa kanya kasi tumutulong siya sa akin dito sa aming pag-vlog. Nag-vlog na din si Daddy Insoy. Tumutulong siya sa akin sa mga contents. Ay, salamat Daddy Insoy. So, ayan mga kabisdak. Uulitin ko, free lang po ito. Parang charity ito mga kabisdak para sa mga elders at mga disabled, sa mga nag-iisa sa buhay, hindi na kayang gumawa ng kimchi. Yan, ipinamimigay po yan ng gobyerno. Ang kimchi kasi is one of the essential foods ng mga Koreano. Kinakain po nila ito buong taon. Every meal may kimchi, from breakfast to dinner. Yan mga kabisdak. At hindi din ito basta-bastang nasisira. Basta ilagay mo lang sa kimchi fridge. Kahit abutan pa ng 5 taon mga kabisdak, hindi po siya nasisira talaga. Uulitin ko, basta ilagay sa kimchi fridge. May ginawa po ang mga Koreano na kimchi fridge mga kabistak. Fridge talaga siya for kimchi only para hindi siya masira at ma-stock ng matagal. Ito ang Korean, pinaka-heart of Korean culture mga kabistak, ang kanilang kimchi. Kung Korea ang pag-uusapan ay kimchi po ang una nating maiisip ay kimchi, tapos K-pop, tapos K-cosmetics. Nakakatuwa kasi tulong-tulong sila dito mga kabisdak at hindi po ito bayad. Charity event mga kabisdak. So volunteers po itong lahat na nakikita niyong kasali na tumutulong, mga volunteers sila mga kabisdak. O, diba? Parang Pasko dito sa kanila, oh. At ayan na, tapos na po silang mag-box. 400 boxes, a total of 4,000 kilos na mga kimchi ang ready to ship. Ipamimigay na po yan sa mga tao. Wow! Nasa bayan na tayo mga kabisdak at magsuot-suot ko din. Nasa outskirts of town tayo. Ay nako, ito si Daddy Insoy. Ang original plan is doon hinto yung bus, nung sinasakyan ko na bus, pwede siyang hinto sa tapat ng Hagwon sa English Academy. Tapos yung sasakyan, yung kotse ko is doon na lang ipapark ni Daddy Insoy para may masakyan ako pag uwi ko. Siya is sasakay sa
sasakyan ng kanyang friend, ng kanyang kasamahan na kagawad din, na taga-amin. So, medyo early ba na ako dumating mga kabistak. Tumawag siya kanina. Dito daw ako bababa sa Bibong Elementary School na area. Kasi malapit ito sa ginagawa nila. Malapit po ito sa area na ginagawaan. Malapit ito sa area na yung gumagawa sila ng kimchi ba, I mean doon. So, maglalakad lang daw ako para hindi na daw siya mahasol. Mamaya ihatid yung sasakyan doon sa likod ng hagwon, tas maglalakad pa siya malayo-layo kasi galing dito sa pinaggawa nila ng kimchi. Malapit kasi dito yung area ng kimchi making mga kabisdak. Nandito. Where's your kimchi? Ikaw, walay kimchi? Wala extra niya. So, ayun, pagkatapos ng aking klase, early ako natapos today kasi yung isang estudyante ko na one-on-one kami, tutor, nagga-tutor ako sa kanya is nasa bakasyon. So, early ako nakauwi, dadaanan ko na lang si Little Insoy para sabay kaming umuwi sa bahay. I-flex ko lang itong park na sinasabi ko sa inyong dito, sinabit yung mga bell chimes na ginawa nila Daddy Insoy. O ayan, may buhol na chimes dyan mga kabisdak. Oh. Ang sabi ko kay Daddy Insoy kanina, baka may mga extrang kimchi. I'm sure hindi man lahat na babalot na ipasok sa box, no? For sure may mga extra talaga yan. Pero wala siyang nadala dahil hinakot na ng mga adyumang kasama niyang nag-volunteer. Basta mga adyuma talaga mga kabistak, uuwi yan lahat sa bahay. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na center. After ng school, ay dito tumutuloy yung mga bata. Lahat from grade 1 to middle school, dito sila tumutuloy. Diyan na din sila naghahaponan, gumagawa ng mga assignments, naglalaro. Tapos umuwi sila ng bahay. Mga 7:30 na sila umuwi, inatid ng school bus. Pauwi na tayo mga kabistak. Oh, ano na siya? Pagdating kasi niya kanina is sinabihan siya kanyang apa. Kaya pala nag-change ng damit, ng pants. Kasi basa yung kanyang pants kanina. Puti po ang kanyang pants. Ito. Ayan, hinang ko na mga kabistak. Basa po yung pants niya. Yan yung suot niya kaninang umaga. May dala siyang extra clothes sa kanyang bag talaga. For in case na kailangan magpalit. Kasi naglaro daw sa CR sa school. Lumabas na si R, basa na daw, kaya pinalitan ni teacher. So, sinabihan namin siya kanina na bawal. Sinabihan namin siya kanina na hindi niya dapat gawin yon, mali yung ginawa niya. Ayan, nagtampo. Ayaw kaming kausapin. Ayaw magpakita, nagtampo. Hindi na yan, hindi na yan, guys, hindi na nag-move. Hindi po siya kumilos. Simula kaninang pinagsabihan namin ng kanyang papa. Oh, nagtatampo na. Marunong na magtampo. Oh, shit. Nakaka. Si Little Insoy, marunong na magtampo mga kabista. Jesus, marunong na magtampo ang bata. Hindi na talaga gumalaw. Grabe magtampo. Mga 15 minutes na po yung hindi gumagalaw. Nag-freeze po si Little Insoy. Oh? Pinapaintindi namin kanina sa kanya na hindi niya dapat gawin yon. Akala niya siguro yung mga bagay na pwede niyang gawin sa bahay is magagawa niya sa school, which is mali. So yun, na-offend siya, nagtampo. Mali naman siya. Parang ako dati, nung bata pa, kahit ako yung mali, ako yung nagtatampo. Tapos na.
Ay, shush. Chamba po de. Doon sa bayan, after ng aking klase, ay bumili pala ako ng pizza at pineapple, mga paborito ni Little Insoy, ito mga kabisdak. Matagal-tagal na din tayong hindi nakakain ng pineapple, so kakain tayo today. Anyway, shout out kay Ma'am Margaret Chan and family. Thank you so much for always watching. Advance, happy 7th birthday to Ezekiel de Torres on December 8. Greetings from Tita Jenny Alusilja. Advance happy birthday to Miss Jean Igiab on November 16. Belated happy birthday last November 9 kay Mami Baby Paras in Concepcion, Tarlac. Advance happy 12 birthday on November 12 sa anak ni Mama Ronali Halbo in Rojas City, Capiz. Alam niyo po ang mga Pinoy goods, mga Pinoy fruits, kapag dumating na dito sa ibang bansa ay sobrang mahal, times 3 na po ang presyo at hindi pa kagandahan yung quality mga kabistak, may mga bunog na, may mga bruises na. Pero kain pa rin tayo kasi namimiss natin ang mga pagkaing Pinoy. Shout out to Ma'am Ruth Balios. Thank you so much for always watching. Ma'am Miriam Moradilla at Mrs. EJDXB. Shout out Ma'am Edith Kapulong, Ma'am Ina Tamayo, Ma'am Fe Gungob, Ma'am Yolanda Manalaysay, Ma'am Evelyn Tan Uy, Ma'am Coraline Lising, Ma'am Andy Salcedo, and Ma'am Fe Orseda in Hong Kong. Shout out Ma'am Yetta Par. Hello kay Ma'am Agnes Kimano. Thank you so much for always watching. Ma'am Nelsa Villegas in Bayawan. Hello kay Ma'am Paul Pai E. Cubs in Saudi. Sa lahat ng mga OFWs natin dyan sa Saudi, ingat kayong lahat. And welcome back kay Ma'am April Lasigan in Hong Kong na nagpupuya kakahabol sa kakapanood ng mga vlogs natin dahil galing bakasyon. Sana all. Welcome back Ma'am April Lasigan. Salamat po sa inyong suporta sa lahat ng ating mga kabisdak out there. Thank you po sa inyong pagmamahal at suporta sa mga bago nating subscribers. Welcome sa ating channel. Sa mga silent viewers natin dyan, maraming salamat po sa mga lagi nag-like, comment, and share ng mga videos natin. Thank you guys! Tungo! Naana na imong samchon! Yum yum! Yung pineapple juwago na ulit jugo ka. Hindi po namin kasama si Daddy Insoy kasi may meeting po siya sa kanyang mga kasamahan doon sa Far Volunteer at mga firemen para sa kanilang nalalapit na bakasyon sa Pilipinas. Magbabakasyon po ang kanilang grupo next month. Mauunang magbakasyon si Daddy Insoy sa atin mga kabistak. 5 days lang naman sila sa Pinas. And then, ito ang ating ulam for dinner, ang Spanish style na 555 sardines. Galing kay Ma'am Chari Alonzo in Florida, USA. Maraming salamat po Ma'am Chari. Alam niyo mga kabistak, may kwento po ako dito sa Spanish style na sardines. Ito po ang aking pantawid gutom. Ito talaga ang aking go-to na ulam noong nag-aaral pa lang ako sa college. Isa po ito sa mga rason, isa po ito sa mga bagay na nakatulong sa aking pag-graduate. Yung mga canned goods talaga ang go-to ng mga estudyante, mga kabisdak. Marami ako mga good memories dito sa canned goods na ito. Maraming salamat Ma'am Chari sa pagpapaalala sa akin. Alam nyo, yung pag-aaral ko, sinusuportahan po ako ng aking ate. May isang ate lang ako mga kabisdak, older sister. Yung aking ate, sinusuportahan ng aking Auntie Lulit. Si Auntie Lulit ang nagpatapos. Siyempre, sinusuportahan din ng aking mga magulang. Si Auntie Lulit ang nagbabayad sa tuition fee, yung aking nanay at tatay sa boarding house at allowance at yung mga miscellaneous, ganon na naging set up. So, after mag-graduate ng aking ate is nagtrabaho siya abroad, then yung aking ate na ang tumulong sa kanya, mga kapatid kaming lahat, mga bunso niyang kapatid, nakakabatang kapatid, pinatapos kami ng aking ate. So, yun ang story mga kabisdak. Dahil nga mahirap pa man ang buhay, yung ating allowance is budgeting muna tayo, no? So, pinagkakasya natin ng ating allowance. Yung mga pagkain natin is, talaga, kung hindi karinderya, mga canned goods. Yun mga kabisdak. So, laking pasasalamat ko po sa aking ate dahil kung hindi sa kanya ay hindi ko alam ano ako ngayon. Siyempre, nagpapasalamat ako kay Tita Lulit, Aunt Lulit, sa aking ate at sa aking mga magulang. Sardines, magis na yan. Kinuha na yung pinya ni Little Insoy.
Gusto ni LG? Bakit yan naghugas? Dandruff boy. Dandruff boy. Naliligo po kami ni Little Insoy. Naliligo kami ni Little Insoy. Paglabas ko, naghugas na ang Ata, once in a blue moon lang yan mga kabisdak. Very sildam. Nag-aaway pa kami minsan para lang maghugas or naglalaro. Nagbato-batupik pa before maghugas. Ngayon, ata. Very? Pugi-pugi. Dadi insay pugi. Ay, pugi ado. Kaya, very pugi yo. O di ba, pugi-pugi. Kapag ang lalaki ay naghuhugas or gumagawa ng mga household chores, ay pumupugi po kayo mga kabisdak. Kinikilig kami ng mga asawa. By the way, flex ko lang itong may nagbigay sa amin ng oranges or gyul kapag autumn season, guys. Kapag taglamig na, harvest time na ng mga oranges. Naalala ko si Ma'am Milva. Hello, Ma'am Milva in Jeju Island na unang subscriber na nagpadala sa amin ng gift ng mga oranges. Almost mag 1 year na. I think last January siya nagpadala sa amin. Thank you so much, Ma'am Milva. Naalala po kita kapag nakikita ko ang mga oranges. Ito po, yan. Ang pinakamasarap na oranges na natikman ko ay yung padala ni Ma'am Milva. Matamis naman siya pero walang kasing tamis sa pinadala ni Ma'am Milva in Jeju. Mag-order kayo mga kabisdak. Ang oranges sa Jeju, yung kanila mga mandarin, yung ano pa mong variety ng mga oranges, ay masarap talaga. Tanungin natin si Daddy Insu kasi hindi ito nagsisinungaling. O Paya, you remember the Jeju girl who sent us the oranges? Gyur? Last year. Last year. This year, January. Kugo, the very masarap. No, Daddy Insoy is not, he's not a liar when it comes to food. He's not lying. Jinja daw, really. He can lie about my face, my beauty, but he cannot lie to food. Kasi food는 진짜 very like. Kaya Ma'am Milva talaga ang natikman ko na pinakamasarap. Kahit si Daddy Insoy, yun daw ang pinakamasarap na orange na natikman niya sa kanyang buong buhay. Hey. And then, itong si Daddy Insoy, pagkatapos niya maghugas, kumain pa yan ng ramyon. At pinanood niya po yung tribute vlog natin para kay Auntie Lulit. Naiiyak siya. Tapos kapag ako naman nakikita umiiyak siya at naririnig ko yung mga messages ng aking mga kapamilya, naiiyak na din ako mga kabistak. So, nag-iiyakan kami dyan. Wala man lang nakatunol ng tissue. Hindi pa na-meet ni Daddy Insoy at ni Little Insoy, hindi pa nila na-meet personally ang aking tita. So, ayun mga kabistak, kahit hindi na-meet personally, nag-uusap naman through video call. So, yun, syempre, nasasaktan din si Daddy Insoy dahil lagi ko siyang kinikwento, lagi kong kinikwento sa kanya yung mga ginawa ng aking tita para sa amin, para sa aming lahat. So, yun, nafe-feel niya yung kabaitan ng aking tita, yung mga sacrifices ng tita. So, ayan, naiiyak siya kasi nga, bata pa po si tita ko mga kabistak, 56 years old. Madami pa kami mga plano sa buhay, pero yun nga. So, namimiss namin si tita talaga. Hindi po ito ang unang beses na umiyak si Daddy Insoy kasi noong nalaman namin, binalita sa amin ni tita na may taning na nga yung kanyang buhay. So, syempre, nasaktan ako, umiyak. Nung nakita ako ni Daddy Insoy na umiyak, nakiiyak na din siya kahit hindi niya alam ang rason. Nasasaktan siya para sa akin. So, yun, sinabi ko sa kanya yung rason. Talaga yung buhay, mga kabistak, hindi talaga natin maano yung buhay ba? Ganun talaga. So, patuloy pa rin ang laban. Nagpapasalamat kami kay tita sa mga lahat ng ginawa niya sa amin. Wala man siya sa mundo ngayon, pero buhay na buhay po siya sa aming mga puso. Meanwhile, habang emosyonal ang mga parents doon sa kusina, itong si Little Insoy nakita ko dito sa kwarto, chinek ko kasi na wala mang imik.
ay tuwang-tuwa pala siya sa kanyang mga bagong ngipin dito sa front, dalawang front teeth mga kabisdak sa ibabaw. Nagsitubuan na kasi. Tapos parang may umuuga siyang ngipin dito sa lower. Chine-check niya lahat ang kanyang mga ngipin. Tingtingnan niya kung may patubo ba, kung may umuuga ba. Bisi-bisihan din ang bata mga kabisdak. Tapos ito po ang aming ginagawa, panghuli namin ginagawa before kami matulog, ang paglagay ng lip balm sa aming lips. Nakakatulong kasi ito mga kabisdak kapag na-moisturize yung ating lips overnight, pwede na kaming hindi mag-lip balm sa daytime. Kasi moisturize na siya, hindi na siya nag-chap. Wow! 한 번 더! 또 빨라. 그렇지. 됐어. 나중에 됐어요. 이렇게 잘했어. 한 번 더. And that's all for today's video mga kabisdak. Thank you so much for watching. See you on my next vlog. Ingat lahat. Okay, kumanaseo. Sinipon kasi siya, pero wala na ngayon mga kabisdak. Sinipon siya 2 days ago, tas natutuyo na yung mga kulangot yan. Hindi niya tinitigilan hanggang sa nasugat na yung ganito niya. Kumanaseo. Nasusugatan sa kakasundot. Ingat lahat. Good night!